Continue to worship the Lord this morning. Amen. Hallelujah. Let's sing this song. Yes, Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise.
rising to the setting sun. His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever and ever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever and ever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Thank you, Jesus. Do you believe that Jesus is here? Amen. Hallelujah. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe.
Hallelujah. We continue to praise you, God. Hallelujah. You are good, good God. Kailanman ay hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo nga, Lord, na kami ay masabik sa iyong presensya. Not the things in this world, but you, God. Because you are good, good God to our life, Lord. We thirst for you, Lord. We thirst for your love. Thank you for loving us, Lord. Hallelujah. Let's sing this song. Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Earthly things have left me dry. Only you can satisfy. All we need is you, All I want is more of you. Let's sing it again. Jesus, I'm thirsty. Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Earthly things have left me Only dry. you, Lord, can satisfy us. Only you can satisfy. All we need is you, All Jesus. I want is more of you. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. More of you. More of you. Jesus, I'm thirsty. Jesus, I am Aming mga puso, Panginoon, ng thirsty. iyong salita. Won't you come and Fill fill us, Lord, with your me? word. Fill us, Holy You are God, you are King. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ang pangalan mo. Sambahin ka at sambahin ka. Come on, let's worship the Lord this morning. Hallelujah. Oh, we give you praise. Oh, we give you honor. The blessing and honor and glory belongs to the living God. Hallelujah. 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 Worthy, worthy you are. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We honor you, Lord. We bless you. We bless you in honor and praise. Hallelujah. Isang malakas na palakpak nga po. Yung pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We honor you, Father God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, tunay nga,
come live in us. Breathe in us, Lord God, with a fresh breath from heaven. This morning, Panginoon, kaming nagpupurit, sumasamba sa dakila't makapangyarihan mong pangalan. Tunay nga ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang aming pagsamba, ang aming papuri, ang aming parangal ay sa iyo lamang, O Diyos. Kaya Panginoon, salamat po. Salamat muli sa panibagong araw na iyong binigay. Binigyan kami ng panibagong kalakasan. Binigyan kami ng panibagong buhay. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We honor you, Father God. Thank you, Lord. At ayan mo nga, Panginoon, sa umagang ito, we humbly come. We ask for your forgiveness, Lord God. Cleanse our hearts. Ano man yung aming naramdaman, Panginoon, di nakalugod sa iyo, patawarin niyo po kami. Kaisipan, Panginoon, damdamin, nasabi, nagawa ng aming kamay, at ano pa mang unconfessed sins, forgive us. Cleanse us, Lord, by the blood of Jesus. At hayaan mo nga, Panginoon, hallelujah, let the robe of righteousness of our Lord Jesus Christ ang ibalot mo po sa amin, O Diyos, sa umagang ito. At Lord, kami lubos na nagpapasalamat sa iyong katapatan. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your grace. Thank you for another day, another morning that you have given us. Thank you for this life, Lord God. Thank you, Lord, hallelujah, for our families, for our church. Thank you, Lord, for the breath that we breathe, the water that we drink. We thank you, Lord. We thank you, Lord, that you freely give to us, even if we don't ask. We thank you, Jesus. Maraming salamat po. Dakila ka. Dalangin ko, O Diyos, dalangin po namin sa umagang ito. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. At hayaan mo, Lord, ang iyong salita na ipapangusap ng iyong lingkod. Ang nireveal mo po sa aking puso, mangusap po ito hindi lamang sa isa, hindi lang sa dalawa, ngunit sa lahat po sa amin, maging sa aming Facebook followers, O God, o makikinig o dadaan, passing by Facebook, Lord God. Hallelujah, scrolling in Facebook, magkaroon ng rema ang iyong salita, Panginoon, in Jesus' name. For your words, you promised, Lord, will not return to you void, but it will accomplish the purpose for which it was sent. Let that word be sent today, God, in Jesus' name. And let it bring encouragement. Let it bring new strength. Let it bring, oh God, hallelujah, refreshing power in our lives, oh God, in Jesus' name. At ang iyong lingkod, Panginoon, I humble myself before you, O God. Let not my limitations limit you, Father, but let your grace, let your mercy abound in my life. For apart from you, Lord, I can do nothing. Let me ride on eagle wings, O God, in Jesus' name. Not to lift up myself, but the name of Jesus be lifted up before me, O God. Tanging si Kristo lamang ang maitaas. At Lord, bantayan mo po ang bibig na ito. Bantayan mo po ang dila na ito, Panginoon. Wala po itong masasabi na makasasakit. Bagkus ito'y makakapagsalita ng makaka-encourage. Wala pong masasabi ang bibig na ito, Panginoon, na hindi maging mapagpapala ang pangalan mo. Kaya Holy Spirit, I pray, guard my tongue, guard my mouth, that I may only speak your words, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. At hayaan mo nga, Panginoon, o banal na Espiritu, patuloy kang kumilos sa lugar na ito. Maghari ka. Do your thing, move in your personal way. If anyone came here, Lord, with a broken heart, heal. If anyone, Lord God, came here or even listening right now who is so sad, Lord, let the joy of the Lord be upon us. Meron man dito, Lord, dumating na may sakit karamdaman, let the healing power of the Lord Jesus Christ be upon us. Meron man dito, Panginoon, dumating nagugulumihanan, nalilito, Lord God, let the peace of God, hallelujah, hindi nakakatulog for many nights. Lord, let the peace of God be upon us. And Lord, let your work freely move in this place in Jesus' name. For you are the God who is alive. You are the God who promised, Lord God, that you will give us life and have it to the fullest. Kaya Lord, today, we entrust to you this service. May the name of Jesus be honored, be glorified, as we give you back, Lord God, all the glory, honor, praise, and adoration. This is our prayer, God, in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen and Amen. At habang tayo po'y nakatayo, ay encourage ko po kayong batiin ang inyong mga katabi. Isang mapagpalang umaga. Pwedeng hindi nyo po kasama. Yan, batiin po natin sila a blessed morning, a blessed day. I'm glad you are here. Sige po.
Let's greet them. Ayan. At habang tayo po ay nakatayo, sige po ay samahan niyo po akong magbasa dito po sa ating aaralin this morning as we are standing and as we honor the Word of God today in Colossians chapter 2, verse 9 to 10 in the New Living Translation. Sige po. Colossians chapter 2, verse 9 to 10 in the New Living Translation. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. And may the Lord bless the reading of His Word. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. A blessed day, a blessed Sunday po to all of you. Isang pinagpalang araw po, no? Isa na naman pong linggo na tayo po ay pinagtipon ng Lord sa lugar na ito. Kayo po ba'y nagagalak? Are we glad? Oo. Alam nyo po, talagang nakakatuwa po ang Panginoon. Dali lang po wait lang. Ayan, wait lang. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat hindi po talaga, no, bagamat medyo matamlay ang umaga, tama po ba? Kasi biglang umulan, no po? Pero ang lahat ng nakay Kristo hindi po matamlay. Amen po ba? Ayan. Sige, isa pa nga pong malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. At sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, handa ka na ba? Ano pong sabi nila? Amen. Alam niyo po, ito pong topic natin at mananatili po tayo today, ito pong buwan ng March is talaga pong very, very, I would say, a very, very good, or I would say, no, nakaka-bless na tema na ang sinasabi po dito, no, Christ's sufficiency is the answer. Experiencing true fulfillment. Maliban po sa ito yung nakakatawa, very timely. Do you believe that? In this world where ang basis po, no, ang pamantayan, simula po kasi nang naging out ang social media. No po, mas naging makalap ang social media, ang naging pamantayan na po ng tao ngayon ay hindi na yung kapitbahay nila. Andyan po ba tayo? Ang pamantayan po ng tao ngayon ay hindi na yung kaklase nila noon na nakita nila sa reunion. Can I hear an amen? Ang naging pamantayan na ngayon ng tao ay ang nakikita nila sa social media. Amen po ba? Nagbago na ang panahon. When I was reviewing recently the times in the past, mga hindi naman kalayuan, 7 years ago, iba nun. But 7 years after, masyado na pong malawak ang ginawa at ginawa no, ng social media sa atin at talagang very timely ito. No po, na as we declare this month that Christ's sufficiency is the answer. Paano ba natin talaga mararanasan ang totoong fulfillment mula sa ating Diyos? Ngayon pong umaga, as we study this word, gusto ko pong i-take through kayo bago natin puntahan yung Colossians chapter 2 verse 9 to 10, ay take through tayo. Saan po ba nag-umpisa ang lahat? Bakit po ba ang tao ay na-discontent? Bakit po ba ang tao naramdaman at naranasan na hindi sufficient? Di po ba? Tanungin niyo yung katabi, naranasan mo bang magkulang? Ano po sabi nila? Amen. Naranasan nating lahat. Pero kanya-kanyang pananaw kung ano yung ibig sabihin ng kulang at sapat na. Kaya po dito, sabi po ng introduction, it really started where man, no, nung tayo po inilikha, bibilisan ko lang po ito, is made with the fullness of God's blessing. Nung kinreate po ng Panginoon si Adan at Eva, no po, o si Adan, kinreate niya po sila with the fullness of God's blessing. In fact, mababasa natin sa Genesis that God has given man all authority over all beings. Siya ang nagpangalan, no? Si Adan ang nagpangalan. Siya yung in charge of Garden of Eden. At doon sa loob ng Garden of Eden, He is provided for all His needs. Pagkain, tubig, at hindi lang yun, bonding with the Lord. Dito po sa pagkakataong ito, napakaganda na sana ng story. Pero pagkatapos po ng panahong yon, no po, nagkasala ang tao, natukso. Nakita ni Eva, ang katuwang ni Adan, ang isang napakagandang bunga na sinabi ni Lord, very specifically, wag mong isa lang, kainin nyo lahat. Gawin nyo, kumbaga kahit ano, pwede nyong kainin, maliban lang sa isang puno.
dahil sa bungang bawal. At dahil maganda, may tumukso, natukso. Ano po? At dahil po dyan, nagkasala ang tao. At nung pagkatapos po magkasala ng tao, when man sinned before God, sin destroyed the fullness of life in man. Dito po nasira, dito po naghangad, dito po naging hindi kontento ang tao. Ano pong unang reaksyon ng tao nung hinahanap sila ng Diyos? Nasaan kayo? Ano pong sagot ni Adan at Eva? Natatago po kami. Kasi nahihiya po kami sa inyo. Bigla silang hindi naging kontento to how they are. No po? Bigla silang nagkaroon ng kamalayan. And because of this, they were separated from God, the source of all fullness. Nawalay po sila. And as they walk on the face of the earth, they experienced incompleteness. Do you agree? Nawala, nabawasan. In fact, when they were sent out of the Garden of Eden, they had to work for themselves. Hindi po katulad nung nasa loob po sila ng Garden of Eden, lahat provided. This time, sabi ng Lord, kinurse niya ang ground. At sa pag-curse ng ground na yon, sabi niya kay Adan, bubungkalin mo yan. Bubungkalin mo yan para magtanim, para magkaroon ka ng kakainin. Hinalaw niya ma-curse ang panganganak ng isang babae. Naging mahirap. Isip ko nga nung isa pong devotion ko, nag-start ako ng Genesis. Sabi ko, Lord, kung kaya hindi nagkasala si Adan at Eva, yung ba kayang panganganak hindi masakit? Siguro po. Amen? At ang goal siguro ng Lord doon, magparami talaga. Andyan po ba tayo? So siguro ang dami, no? Pero, dahil po sa kasalanan yung kahit yun po yung naging mahirap. Pero ito po yung magandang balita. After po mangyari, at alam ko pong alam nyo na po ito, pero kailangan po nating i-establish saan ba nang galing? Saan ba nang galing? Bakit tayo nawala ng fulfillment? Bakit ba feeling natin laging kulang? When it came, because man sinned, dali-dali gumawa ang Diyos ng paraan. Then God made a way so that man can experience His fullness again, once again. He sent His one and only Son, Jesus Christ, to redeem us and give us a life that is full. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, para tayo'y i-redeem, no po, at para po bigyan tayo ng buhay na puno. Sabi po ng ating binasa in Colossians chapter 2 verse 9 in the New King James Version, kanina NLT, for in Him dwells all fullness of the Godhead bodily. Kay Jesus Christ, nananahan ang kabuuan ng Father, Son, and the Holy Ghost na kung bakit siya po ay kumpleto at sapat na. Amen? Sabihin mo nga sa iyong sarili, si Jesus ay sapat na. No? Si Jesus ay sapat na. At sinabi po niya dito po sa John chapter 10 verse 10 nung siya'y pumunta rito. Ang kamagnanakaw, pumunta siya to steal and kill and destroy. Totoo po ito. Amen? The devil steals peace. The devil steals good relationships. The devil kills joy. Nandiyan po tayo. The devil kills or destroys everything that is positive. Amen po ba? Makaka-relate po ako dito kasi talagang bago ko po nagawa ito, 2 weeks ago, ako po yung nag-struggle talaga. At talagang totoo, no? Ang diablo ninanakaw niya, pinapatay niya yung joy. Pero makapangyarihan ng Diyos Amen? Sabi dun sa letter B, I have come. Who is speaking? Jesus. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Dumating si Kristo para po maranasan natin ang buhay at maranasan natin ito sa buong kasapatan ng buhay na ito. Amen? Palakpakan ulit natin ang Lord. Hallelujah. Ang tanong, Sister Con, totoo ba? Pwede ba talaga maranasan ang true fulfillment in this earth? Alam niyo po, sa kabila po ng sinasabi ng mga ng mga nababasa natin, nakikita natin, kasi doon po nag-uugat yan Kaya iba po walang Facebook. Meron po ba ditong walang Facebook? Wala? Lahat meron? Amen? Lahat meron. Meron akong friend na
Talagang hanggang ngayon wala pa rin siyang Facebook. Pinanindigan niya na. No? Ilang taon na ba ang Facebook? Nag-umpisa ang Facebook 2009. No, naalala ko po yung first years or 2008. Kasi yung mga first pictures natin, amen po ba? Doon nag-umpisa yon, ilang taon na. So, hindi ko na ma-compute. Hanggang ngayon, sabi ko, hindi ba nagpe-Facebook? Hindi. Yoko nga. Sabi niya, yoko maapektuhan. Pero hindi niya alam, nanood siya YouTube. Ganon din. Hindi mo nga nakikita sa Facebook, pero nakita mo sa YouTube. No? Kasi dali na device. Kahit po nasaan ka, dati, uuwi ka ng bahay para mapanood mo. Andyan po tayo. Ngayon, bit-bit mo siya. Kahit saan ka pumunta, meron kang kailangan i-check andyan na. Convenient. But sometimes, it may not help us if we have the wrong perspective of how to use it. Kaya po sa umagang ito, gusto ko po, kaya binilisan ko po ng konting introduction natin, dahil gusto ko pong manahan o mag-dwell, 4 na bagay po, na pero medyo mahahaba ng konti, pero pipilitin po nating matapos agad. 4 na bagay po na gusto nating pag-aralan. Ano po ba ang susi para ma-experience natin ang true fulfillment? Meron po bang susi? Meron. 4 na susi po. How can we really truly experience true fulfillment? Because in this world, ang fulfillment po ay nababase hindi sa pamantayan ng tao, I believe, pero doon po talaga siya nababase. Pag pinagtapat mo po ang isang graduate at hindi isang graduate, sasabihin na to ng tao, mas fulfilled siya kasi graduate siya. Pero yung hindi nakagraduate, mas mayaman. Kasi magaling magnegosyo. Andyan po tayo. Kasi yung pamantayan ng tao, pag nakapagtapos ka ng undergraduate, nakapag-masteral ka pa, nakapag-doctorate ka pa, fulfilled ka na. Amen po ba? No, amen. Di po ba? Hindi ka fulfilled. Kasi wala sa yung narating, wala sa yung nakuha, wala sa yung nakamtan na ikay true fulfilled. Meron kang malaking bahay, ang ganda-ganda. 2 lang kayo. Nung laglakihan ng yung mga anak nag-alisan, ang tanong, fulfilled ka ba? Sabihin mo, lungkot-lungkot naman dito, tayo lang. Paliitin na natin. Kasi mas masaya dahil nagkakakitaan tayo. Hindi po pamantayan, I believe, no? Si Sister Con po, hindi po ito bragging, but for God's glory. Literal pong naranasan ko na meron kaming 3 sasakyan. 2 lang naman kami, 1 lang naman ang nagdadrive. Nagdadrive din po ako. No po? Pero 3 sasakyan at the same time. 2 nakagarahe sa amin, 1 nakagarahe doon. Kasi nagkaabutan na. At alam niyo po, nung mga panahon na yon na naranasan ko siya, hindi ko po kasi inasam Hindi ko po pinag-pray. Hindi dumaan sa aking puso, Lord, sana magkasasakyan kami. It wasn't a prayer. Pero nagkaroon po ng necessity. Yung desire na yon, ang hindi nilagay ng Lord sa akin, pero kay Brother Jun niya nilagay. At nung nagkaroon po ng chance na magkaroon ng sasakyan, sabi namin ni Brother, sige, bili na tayo. Nakabili po kami ng isang sasakyan. Pagkatapos po ng 2 buwan, 3 buwan, na-promote po ako. At pagkatapos ko ma-promote, binigyan ako ng sasakyan ng kumpanya. So wala pa pong 4 na buwan o 6 na buwan yung sasakyan yon na itabi na. Kasi may bagong sasakyan na at mas maganda pa. So napahinga si unang sasakyan, so 2 na sila. Lumipas ng 5 taon, magpapalit na ulit ng bagong sasakyan si Sister Con kasi yun yung benepisyo. Nandun na yung 2 sasakyan, sabi ni Brother John, anong gagawin natin? Ibebenta natin yung isa, hindi ba tayo ready? Parating na ang 3 sasakyan at dumating nga po ang 3 sasakyan. Anong nangyari? Sabi niya, naku, anong gagawin natin? Sabi ng kapitbahay namin na friend po namin, naku, ang yaman-yaman naman ni Ate Con. 3 ang sasakyan. Hindi niya po alam, 2 po doon, libre. No po, 1 lang po ang aming binayaran. Pero ang tanong, Sister Con, fulfilled ka ba? Masaya ka bang 3 ang sasakyan mo? Hindi po Kasi hindi ko madrive No? Hindi ako makadrive Pero sa tanong ba na parang sabihin mayaman ka, is it enough? Alam niyo po, hindi. Kahit pa nga maging 4 yata yun Hindi po. Kahit yata makuha ko pa yung malaki, hindi po. Bakit po? Wala po kasi dun. No po? Natatapos siya. Nawawala siya.
So, hindi ako po ay personal na nakaranas ng ganitong klaseng overflow, but the fulfillment is not there. Alam niyo po kung nasa ng fulfillment? Nandun sa thought na, Lord, binigyan mo ko ng libre. At ang lahat ng ito hindi nang galing sa akin, kung hindi nang galing sa iyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, 4 na bagay po. Ano po ang mga susi para tayo makaranas ng tunay na fulfillment? Simple lang po ito. Pero I pray na mangusap din po ito kung paano nangusap po ito sa akin. Una, know Jesus Christ personally. Sister Con, kilala na namin si Lord Jesus. Pero ang tanong, personal ba ang pagkakilala natin? Personal ba? Sabi ko po dyan, when we know Christ, we get to experience the fullness of God. Pagkilala po natin si Jesus, at talagang personal natin siyang kinikilala, doon po natin nararanasan ang kabuuan at ang kasapatang nagmumula sa Diyos. Sabi po ng verse na ating binasa, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. Because knowing Christ makes us complete. Sa pagkilala po natin sa ating Panginoong Jesus, kinukumpleto po natin, kinukumpleto tayo nito. Kinukumpleto po tayo na hindi lang natin siya alam, hindi lang natin siya kilala, pero personal natin siyang kilala. Magkaiba po yun na halimbawa may isang artista, pasensya na, favorite ko po talaga siya. Kilala ko siya, si Gary V. Pero kilala ko ba siya personal? Nakakain ba ako sa bahay niya? Diba? Nakakwentuhan ko ba siyang personal? Nakatabi ko lang siya. Sabi ko, Gary, can we have a picture please? Oh, sure, sabi niya. And that's it. Pero do I know him personally? I know him personally through YouTube. Pero do I know him personally? No, amen. Nandyan po tayo. Kaya po, sabi dito, para maranasan natin ang true fulfillment kay Lord, let us know Him personally, for He is, at sa Kanya nanggaling ang lahat ng ito. Babalik po ako doon sa pinagbasa natin kanina in Colossians chapter 2. Bakit po ito naisulat? In chapter 2, verse 9 to 10. Ito pong mga taga-Colose, isa po ito sa lugar na kung saan si Paul, supreme above all. Andyan po tayo? Sabi po rito sa Colossians chapter 1 verse 15 to 19. Babasahin ko po. Nilagyan ko po to ng red marks kasi mahalaga pong maintindihan natin yung words. Bakit si Jesus is already supreme or above all? Because He has been here even before time. Can I hear an amen? Bigyan nyo lang po ako ng pagkakataong daanan natin ito. Sabi po dyan, Christ is the visible image of the invisible God. Si Jesus ay pinadala dito sa lupa. Kaya po, di ba, pinangalanan din siyang Emmanuel, which means God with us. Kasi, inalaw ng Diyos makita the invisible God to be experienced by man through Jesus Christ, the visible image of God. At sabi pa po dito ni Paul in Colossians, to the letter to the Colossians, He existed before anything was created and is supreme over all creation. And through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. Tanong, Sister Con, nung creation ba nandun na si Jesus? Amen. Nandun na po siya. Sabi po doon, sabi nung let us make man, kaya po us, that is the presence of the Father, the Holy Spirit, and Jesus. Medyo kailangan nyo pong mag-attend ng deeper teaching para pag-aralan po natin yung eternal Godhead. Hindi po ako dadaloy doon, hindi po ako pupunta doon, pero gusto ko pong sabihin sa inyo na even before time and memorial, before this earth has been made, Jesus is there. Andyan po tayo. Hindi po siya created being. Andyan po tayo. Andyan po tayo. Mahalaga po yun. He is not a created being. He existed before anything was created. Ano pa po? Sabi dito, He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities. Sabi niya dito in verse 10, sabi niya gano'n, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. At sabi niya dito, sige nga, bigay mo na po ngayon yung inumin na yan para hindi na ako pabalik-balik dito sa well na ito. Sabi niya pong gano'n, Pero sabi dito, bago po pala sinabi yon, sabi, whoever moral things. Napapagod na siguro siya pabalik-balik doon. Pabalik-balik, uha ng kuwan tubig. Sabi ni Jesus, may tubig na hindi nauubos. Sige nga Lord, bigay mo na ngayon. She was focused on the temporal.
But when Jesus answered, sabi niya dito, go call your husband and come here. Ano sagot ng babae sa kanya? Wala po akong asawa. Wala po akong husband. Ano pong sagot ni Jesus sa kanya? Oo nga, wala kang husband. Pero nagkaroon ka ng 5 husband. And the one that you are with is not with you. Alam niyo po kung anong ina-unearth ni Lord Jesus dito? Hindi siya pinapakita niya dito sa babaeng ito na hindi yung pagkauhaw, hindi yung pagod ng pabalik-balik sa tubig ang iyong hinahanap. Ang tunay na laman ng puso mo is nauuhaw ka sa tunay na pag-ibig. Yun po ang personal po itong revelation ng Lord sa akin. Hindi ka nagkaroon ng magandang relasyon sapagkat naghahanap ka ng true fulfillment sa bawat husband na iyong nakakasama. And yet, you're never able to find it. And today, sabi niya, siya nga, pero pinapaalala ng Diyos sa'yo, pinapaalala ng Diyos sa atin, anak, kasama mo ko. I am alive. Kaya po, totoo po, that in Christ, we have the fullness of God. Pangalawa po, Jesus is the bread of life. Dito po sa John 6 verse 26 to 27, pagkatapos pong magpakain ni Jesus ng multitude, sumunod ang mga tao sa kanya. At sa pagsunod ng mga tao sa kanya, sabi ng mga tao, sabi niya sa mga tao, kaya kayo sumusunod sa akin kasi nakakain kayo. O di ba masyadong direct si Jesus. Pero sinabi po niya yon in all gentleness. Kaya kayo sumusunod sa akin kasi kayo nakakain. Pero sabi niya, basahin po natin in John chapter 6, verse 26 in the New King James Version. Ayan, sabi niya dito, most assuredly I say to you, you seek me, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Paalala niya in verse 27, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you because God the Father has set His seal on Him. Huwag daw po tayong magtrabaho ng gusto para lang sa pagkain, sa physical food na nasisira. Pero hindi sinasabi ni Lord dito, huwag kang magtrabaho. Mali po yun, magtatrabaho po tayo. Amen po ba? Kailangan po natin magtrabaho. Bawal po pakainin ng tama. Wag daw po, hindi bawal, wag daw po pakainin ng tamad, sabi ng Bible, po. Pero, sabi niya, wag doon mo ilahad ang iyong buhay. Pero mag-focus ka on the word, on the food that never perishes. Ano po yun? This is the word of God. Sabi ng 32, basahin ko lang po. Most assuredly, I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread in heaven. Who is this? In verse 35, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Jesus is the bread of life. Can I hear an amen? Kung tayo nagugutom, kung di enough, let's come to the bread of life. Paano po yun? Let's go to the Word of God. Pag meron po tayong hinahanap, pag meron po tayong kailangan, the Word of God will satisfy our hunger. Our Word of God will tell us, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Amen po ba? Hindi lamang po siya bread of life, is also the light of the world. Basahin po natin in John chapter 8 verse 12, siya po ang liwanag ng buhay. Sounds familiar? Hindi niya alam yun. No? Liwanag ng buhay. Hindi, huwag nyo nang kantahin. Si Jesus po yun, hindi po to, no? Si Jesus ang liwanag ng buhay. The light of the world. The light of life. Ano pong sabi dyan? Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Hindi mo ba makita ang future mo? Hindi mo ba alam, nako, hindi ako nakatapos. Paano na yan? Ang mga trabaho ngayon kailangan graduate. Pero wala akong pangpatapos. Paano na ang kinabukasan ko? Kapatid, kaibigan, si Jesus ang light of the world. Liliwanagan niya ang daan mo para makarating ka sa iyong pupuntahan. Minsan nadi-dissatisfy tayo kasi yung nanay ko, hindi ako pinagtapos eh. Yung tatay ko kasi hindi nagtrabaho mabuti kaya hindi ako nakapagtapos. Kapatid, kaibigan, huwag mo nang sisihin yung nanay at tatay mo. Andiyan ka na eh. Ask Jesus.
Ask the Lord. Sige na nga, sasabihin ko na, hindi ko mapigilan eh. Kaya po ako may post, kung kayo po'y friend ko sa Facebook, may post po ako very recently tungkol po sa pagrarant, pagko-complain. Tayo pong tao, may tendency tayo magreklamo. Amen po ba? At sa mga babae, aaminin po natin, masarap po pag narereklamo natin ng lahat ng laman ng puso natin. Amen po ba? Tatlo lang nga nag-a-agree. Siguro yung iba hindi. May times sa gano'n that we have to rant. Pero alam nyo po, nilagay ng Lord sa puso ko, anak, wag ka mag-rant. Wag ganyan. Bagkos itong gawin mo. There was a day, sabi ko hindi ko ikwento pero ikwento ko pa rin. May isang araw, ako po'y punong-puno sa trabaho. Meron po nang bubuli sa akin. Talaga, text, call, sa work po ito. Text, call, naramdam ko, sakit na ako sa mga salitang binibigay. At sabi ko kay Brother Jun, magre-resign na ako. Ayoko na. Isang Thursday, ayoko na. Sa office siya noon, lunchtime, ano nangyari? Ayoko na, hindi ko na kaya itong tao to, ayoko na. Sabi ko ganun. Hindi ito worth ng buhay ko. Nagrarant ako sa kanya. Sabi niya, sige, kumalma ka lang, pumasok ka sa kwarto, manalangin ka. Mami, i-date kita. Sabi ko, sige na nga. Di si nag-pray ako. Tapos nung naglalakad-lakad na kami sa mall, sabi ko sa kanya, alam mo, nakakahiya ako, no? Sabi ko sa kanya, bakit? Parang hindi buhay ang Diyos ko. Sabi ko gano'n, bakit? Sabi niya gano'n, tingnan mo, dito lang sa problemang to, naadaga nito na ako. Di ba buhay ang Diyos ko? Sabi ko sa kanya, di ba buhay siya? Di ba nakapako siya sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli? Di ba namumuhay siya sa puso ko? Sabi ni Brother John, oo. Tapos sabi ko, di ba makapangyarihan siya? Kaya niyang baguhin ang puso ng tao? Oo. Sabi niya, di ba, ang Diyos siya yung nagbibigay ng kasapatan. Siya yung pwedeng mag-solve na itong problemang to kaysa alisan ko. Oo. Sabi niya. Tapos sunod-sunod, marami pa po ako nasabi. Siguro malayo po yung nalakad namin eh. Matyaga po siya nakikinig. Pag upo namin, kumakain namin, daldal pa rin ako. Inuulit-ulit ko yung mga pangako ng Lord. Di ba nangako ang Lord, I can find rest in Him? Sabi niya, oo. Sabi niya gano'n. Tapos ko magsalita, sabi ni Brother Jun, okay ka na? Sabi niya, okay na ako. Hindi na magre-resign. Sabi, hindi ko na ulit sasabihin yan. Sabi kong gano'n. Bakit po? Kasi po, kung kilala po natin si Lord Jesus at panghahawakan po natin at i-encourage natin ang sarili natin. Andyan po tayo. Huwag po natin intayin may mag-encourage sa atin. Kasi alam niyo po, walang effect. Andyan po tayo. Kahit po may magsabi sa'yo, mag-encourage sa'yo, alam mo kasi sabi ni Lord, hindi ka tatablan. Bakit? Puno ka ng sarili mo. You are full of yourself. But when you are full of the Word of God, mau-overcome mo siya. Na hindi, Lord, encourage ko. Kaya sinabi ni David, hindi ko lang nakuha yung verse, David encouraged himself in the Lord. Perhaps he was also talking about how God did it in the past. Kaya sabi ko doon, isa pong revelation ni Lord doon is Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Talagang nagrema sa aking puso yung let your request be made known to God. May problema ka ba today? Let your request be made known. Nalulungkot ka ba today? Let your request be made known to God. Wala ka bang pera ngayon? Let your request be made known to God. Kulang ba ang budget mo for the month? Let your request be made known to God. Wala ka bang pang tuition fee? Let your request be made known to God. May sakit ka ba ngayon? Let your request be made known to God. Feeling mo ba unfair? Let your request be made known to God. At ano po sabi ng verse na ito? And the God of peace, which surpasseth all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus, our Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. At dahil po dito, makakatulog ka na. Amen? Wala na eh. Tinanggal na ni Lord yung worry. Panghuli po, sabi dyan, Jesus is the resurrection and the life. John 11 verse 25. Ano pong sabi po dito? Nung si Lazarus po ay has been called out from the grave, Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Mararamdaman po natin na tayo po'y full kapag alam po natin na sa buhay na ito, hindi po ito ang dulo ng ating buhay. A day will come, we will resurrect. We will be with Jesus forevermore because He has already defeated death for us. Andyan po tayo.
No? Let us believe, no? Siya'y na nagumpay na. Kanina maganda po yung aming discussion sa deeper teaching about the plan of redemption. No? Napakaganda pong sariwain ng kamatayan nating Panginoong Hesus, hindi natapos doon ng labanan. Natapos yun ng siya'y nabuhay na muli. At ngayon, buhay na buhay. Kaya po yung kinikwento ko sa inyo, habang naglalakad ako, ini-encourage ko yung sarili ko. Minsan nakakalimutan po natin, buhay ang Diyos. Amen? Minsan pag tayo po, lalo na kung siguro po, mas mabibigat ang problema, yung na-bankrupt, yung naubos yung pera, yung dating mayaman, naging mahirap. Parang di ba yung iba nagpapakamatay na? Wala nang pag-asa. O kalimbawa, nag-fail. No? Nag-fail sa exam. Wala na akong kinabukasan. No, hindi po dapat tayo ma-despair. Why? Because Jesus is alive. Buhay ang Diyos. Amen? Sabihin nyo nga po, buhay ang Diyos. Yung buhay na pagkasabi, 1, 2, 3. Amen. Palakpakan natin si Lord. Buhay ang Diyos. At dahil siya'y buhay, we can experience the fullness of life. Amen? We can experience the true fulfillment in Jesus. Kaya let us know Him personally. Start today. Start reading the book of John. You will know Him personally. Start reading the book of the Gospels and you will know Him personally. Pangalawa po, na key to experiencing true fulfillment, establish your life in Christ. Establish. Itaguyod. I-found po natin ang ating buhay. Sabi dyan, let Him be the first and last of your day through prayer and personal devotion. Paano nyo ma-establish ang yung sarili kay Kristo kapag hindi siya ang una at huli sa araw mo? Naks, nag-rhyme yun Diba? Paano mo magiging una siya sa buhay natin kung hindi siya, paano siya magiging, may establish ang buhay ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay kung hindi siya una at huli sa iyong araw? Sabi dito, so you are also complete through your union with Christ. No? Pinadala po niya. Kaya sabi po dito, no, dahil tayo established kay Christ, kailangan isik natin siya. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Jesus sa Mark 6:31-33, therefore, do not worry, saying, what shall we eat or what shall we drink? Mamaya na ako mag-search Kasi teka mo, nabubuksan ko muna yung negosyo ko, baka walang kitain. Okay. Mamaya na muna O teka muna, mag-OT ako ngayon kasi sayang din yun, double pay. Sabi ng Bible, do not worry what you shall eat, what you shall drink. What shall we drink or what shall we wear? For after these things the Gentiles seek. And your heavenly Father knows that you need all these things, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan pinanghihinayangan po natin ng mga bagay. Diba, pagising ng umaga, guilty po tayo dito. Minsan gusto mo pa matulog, lalo na yung mga nag-work from home. Ang pasok ay 8:30, gigising ka 8 o'clock. Kasi kulang ka pa sa tulog. Tapos ano mo na, teka, may meeting na ako. Hindi ka na nakapag-devotion. Amen? Hindi ka na nakapag-devotion kasi dapat gumising ka ng 6 o'clock para kapag-devotion ka, para ready ka sa 8:30 meeting mo. Sabi ni Lord, let Him be the first and last of our day. Is He the first of your day? Guilty po tayo dito. Our first of the day is, ano ba ang kwento? Sino ba nag-text sa akin? Let Jesus be the first of our day, even the last of our day. Bago tayo matulog, Lord Jesus, thank you for this day. And even, let Jesus be the first and last of our day. At paano po natin ito gagawin? How do we establish our life in Christ? Una, according to heaven's realities rather than the world's standards. Sabi po dito, sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. Para daw po rin ma-establish ang ating buhay when we set our realities to heaven's realities, hindi sa standards of this world. Kaya po pumapasok ang dissatisfaction kasi standard ng world ang ating tinitingnan. Alam ko po sa mga kabataan ngayon at YAN, marami kayong pangarap. Amen po ba? Bago ako mag-asawa, kailangan may sasakyan na ako. Bago ako mag-asawa, kailangan may bahay na kami.
Nako, hindi ka na makapag-asawa. Pag ganyan yan, ano? Bakit, sister ko? Bakit? Kaya ko naman eh. Okay lang naman kung kaya mo. Pero ang tanong, masaya ka ba? No, nag-asawa ka nga kasi habol ka ng habol. Kailangan magtrabaho ka mabuti ha, pangasawa ko. Kailangan magtrabaho ka mabuti asawa ko kasi magbabayad tayo ng bahay. Aba, kaya kayo namumuhay. Dahil kailangan nyo magbayad ng bahay, imbis na kayo'y magmahalan. Nandyan po ba tayo? No. Totoo po ba? Sinasabi ko. That is the world standards. O teka muna kasi mag-reunion kami. O ano na ikaw? May bahay na ako. Siya wala. Ako hindi. Wala ako. So hindi na magsasalita. Alam niyo po, that's the world standards. But when we establish our life in Christ, kaya po tayo nadidiscontent. Kaya hindi natin naranasan yung true fulfillment. Kasi ang batayan, bahay sa bahay, kotse sa kotse. Profession sa profession. Amen po ba? Andyan po ba tayo? Hindi po masamang mangarap, mga kapatid. Hindi po masamang gustuhin ang mga bagay niya at gusto ng Lord yan para sa atin. Don't get me wrong. The Lord wants us to be blessed. Amen? But let it not be our standards. Huwag nating kumbaga parang masisira na yung relasyon natin. Masisira na yung buhay natin. Kakahabol. Hindi, i-OT ko to, nangangalumata ka na. OT ka na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kasi kailangan kong bayaran. Nako kapatid, kawawa ka naman. No. Wag. No. Why? Because God has His perfect timing. Kahit pa nahuli ka, kahit lahat ng mga kaklase mo, kaibigan mo, may bahay na ikaw wala, Lord, may time ka para sa akin. You will provide. You have a perfect timing for me. Amen? Kahit halimbawa, pati fashion, ikaw yung huli, kasi yun lang kaya mong bilhin ngayon eh. Be satisfied. Pero Lord, ingin mo, Lord, di ba? When anxious, let your request be made known to God. Do not. Alam niyo po yung mga Israelita noong time na yon, nasa journey sila papuntang Canaan. At habang nandun po sila sa gitna ng wilderness, sila po yung nagre-reklamo. Anong una nilang reklamo? Ano ba naman yan, Moses? Walang tubig dito. Okay, sabi ni Lord, padala ko yung tubig. Ano ba naman yan, Moses? Walang pagkain dito. Pinadalahan ni Lord ng mana. Imagine, bread from heaven. Umuula ng mana. Di ba amazing yon? Amen? Sabi ng mga Israelita, nakakasawa na yung mana. Hindi po sa siya'y valedictorian. Amen? Amen? Kaya, let's offer them to Jesus. Isa pa po, magsiskip na ako dun sa isang ibang slide. Sabi po doon, establish your life in Christ according to Christ's examples. Let the foundation of your life grow deep in Him. Alam po natin ang ating pundasyon sa pamamagitan po ng example ni Jesus. Ano po yung example ni Jesus? Dito po mababasa natin in Colossians chapter 2 verse 7, let your roots grow down into Him and let your lives be built in Him. Kung meron man po tayong gagawing pundasyon, si Jesus na po yun. Siya po yung panggalingan ng ating pananampalataya. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. Alam niyo po, kapag tayo po ay lumago sa ating Panginoong Yesus at siya naging pundasyon ng ating pananampalataya, ang resulta po at makikita po sa taong iyon, puno po siya ng pagpapasalamat. Puno po siya ng gratitude na kahit maliit lang yung kanyang matanggap, Lord, thank you. Hindi kailangan malaki para magpasalamat. Yun po yung mga taong nakakaranas ng true fulfillment. Can I hear an amen? Yun po yung mga taong nakakaranas ng true fulfillment na sige, today, ang pagkain natin ay, ano ba? Minsan tayo sa isang linggo magpa-fried chicken. Yay! Saya na ako. Nakapag-fried chicken na. Pero pag minsan, fried chicken lang? Wala ba iba? Kasi hindi enough. Masarap na yun Di ba masarap yun? Favorite ko yun eh. No? That is where our true fulfillment lies. So let us establish our lives in Jesus. Amen? Palapakan nga po natin ng Panginoon. Pangatlo, keys to experience true fulfillment. Yield to the instructions of the Spirit. When your life is established in Christ, it is a life directed by the Spirit, and His instructions will direct your paths.
Yung ating pong union kay Lord Jesus, dahil tayo po'y nakipag-isa kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, nagkaroon ng opening, parang ang banal na Espiritu ay manahan sa ating puso, and that is more than enough. When the Holy Spirit speaks to us, when the Holy Spirit communes with us and gives us instruction, imposibleng hindi ka makontento. Amen? Sabi po ni Lord dito sa John 14 verse 26, about the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you. Kaya po, ang tao, tayo pong tao, paano po mararanasan na tayo maging maging fulfilled, maging sufficient, makinig po tayo sa banal na Espiritu. Hayaan po nating dalhin niya tayo sa nais tayong pagdalhan ng Panginoon. Pero minsan, aminin natin, nakakalimutan natin. At paano po ba tataas, lalakas na marinig natin siya? We really have to seek God through His Word. Kaya may panalangin po yung psalmist dito In Psalm 143 verse 10, sabi niya, teach me to do your will. Ito yung prayer ko, Lord, teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. Lord, turuan mo akong gawin ang kalooban mo. Kasi the more po tayong lumalayo sa kalooban ng Panginoon, the more pong humihina yung pakikinig po natin sa salita po ng Diyos. Kaya po gusto po ng Panginoon that we yield. Sabihin nga po natin, yield. Ano pong instruction ni Lord today? Alam niyo po ba kanina, share ko lang, no? Kanina, nandyan ako, meron po akong pendant. Pinalitan ko yung pendant nito. At kanina, habang nakatayo po ako doon, nag-worship, sabi ni Holy Spirit sa akin, palitan mo yung pendant mo. Heart po yung kanina, medyo mas malaki. Hindi po halata na ngayon no? Sabi, palitan mo, bumalik ka ron. Sige po, bakit po ngayon pa? Mag-opening na Lord, parang ganun pa sa isip ko. Pero sige Lord, pupunta po ako doon, papalitan natin. Bakit po? Kasi baka mamaya pag tumingin po kayo sa akin, wala na po kayo makikita kundi yung heart. Sa yung kwintas, kahit imbis na yung sinasabi ni Lord. May ganun pong mga instructions minsan ng Holy Spirit. Ninabi ko po yan sa inyo, na ilang beses ko po itong pinatotoo. Mayroon akong gustong biling damit, kulay yellow. Nasa isip ko pa rin siya hanggang ngayon. Kung ano yung tsura niya. Kasi gustong-gusto ko siya Matagal na po ito, siguro mga 2010 pa. Nung punta ako ron, tinignan ko yung damit, sabi ni Holy Spirit, huwag mong bilhin yan. Hindi ako mag-glorify dyan. Pag tumayo ka sa harap, ikaw ang makikita, hindi ako. Sige na nga po, Lord. Natutulog na ako. Lord, naiisip ko po siya. Gusto ko po talaga siya, Lord. Punta ulit ako doon. Sabi ko, Lord, sige na Sabi ni Lord, hindi. Huwag mong bilhin. Tapos bumalik ulit ako. Pangatlong beses, tigas ulo, no? Hindi na po ako ganun ngayon. 3 beses bumalik ulit ako. Hindi na sumagot si Lord. Parang wala nang impression, pero sabi ko, wala akong peace. Ba't ko ba ito gusto? Hanggang sa bumunta po ako sa salita ng Diyos at nagsika ko sa Kanya. At sabi ng Panginoon, makinig ka sa akin. Huwag mong i-harden ang heart mo ngayon. Sumunod ka. The more that we harden, masimple lang po yung example ko. Damit lang po yun. Pero even in the minute things, God finds us that we be obeying Him so that we can be fulfilled. Amen? Hindi ko po siya naaalala ngayon dahil gusto ko pa rin siya. Naalala ko siya ngayon kasi po isa siyang patotoo na kapag tayo po ay nanangan sa Panginoon, kahit sa mga simpleng bagay, mararanasan natin ang kasapatang nagmumula sa Kanya. Ano pa man, sige palakpakan po natin ang Lord. Ano pa man ang itsura mo, minsan nawaworry tayo of our looks, of our condition, kaya hindi tayo na-fulfill. Hindi, wala akong contour. Walang contour yung mukha ko. Teka nga, pabawas dyan. Ngayon may makeup na, pwede na i-contour. Pero naubos na yung time mo, kaka-makeup, di ka na nakapag-pray, kaka-contour. O kaya, yung pala sabi ni Lord sa'yo, makontento ka sa iyong katawan. Makontento ka sa iyong kalagayan. Trabaho, sabi ni Lord, makontento ka sa trabaho, yung magkahanap ka ng true fulfillment. Lord, di ko gusto, or school naman. Lord, yung mga kaklase ko, ayoko sa kanila. Mami, ilipat mo na ako ng school.
Ayoko po yung classmate ko. Ayoko po sila. Ano pong gagawin natin sa anak natin? Panalangin po natin sila. Turuan natin sila na anak, isurrender natin yung nararamdaman mo sa Lord. At hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa iyo ng kakontituhan. Amen? Kaya nahihirapan po minsan sapagkat hindi po sa Lord nakikinig. Kaya makinig po tayo sa banal na Espiritu. Sabi po ng Psalm 16 verse 11, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy, and at your right hand are pleasures forevermore." When we listen, when we hear the word of God, when we listen to the Holy Spirit, He will show us the path of life. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. At ito po yung panghuli. At dito po ako magtatapos. Let us serve the Lord. Sabi niya po, serve the Lord. Sister Con, may fulfillment ba in serving the Lord? Yes, there is. There is no greater fulfillment in this world than to offer our lives to God to serve Him. Our examples of true service is Jesus. Jesus completed the work and honored the Father. Kailangan ba nandito ka? No, amen. Kailangan ba, Sister Con, kailangan sa paglilingkod, tatayo ka sa harap? No, amen. Hindi po. Pero may opening po tayo sa mga ministries, kaya welcome po kayong mag-apply. No? Pwede po kayong maging VIA, pwede po kayong maging JAM, pwede po kayong maging multimedia, yung ginagawa po ni Sister Jaire at saka yung ginagawang live ni Sister Shai. Pwede po kayong maging team. Pwede po kayong maglingkod sa Lord sa pamamagitan nito. Pero hindi lamang po ito yung sinasabi kong paglilingkod sa Panginoon. When we look at our lives, sabi po rito sa Colossians 3, verse 23 to 24, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Jesus Christ you are serving." Aaminin ko po sa inyo, si Sister Con work in progress sa bagay na ito. Kaya ako lagi napapasabi na magre-resign na ako. I forget that my employer is not men. My employer is not my boss. My employer is the Lord. Amen po ba? Tayo rin po, no? Ang paalala ni Lord sa atin, whatever you do, ikaw ba ay tatay? Ikaw ba ay tatay sa... Palakpakan po natin ang Lord. At meron po siya ngayon, at her age, 78 years old. Meron po siyang dinidisciple na kapatid niya. Hindi alam nung kapatid niya, dinidisciple na siya. No? Saan po pinadaan? Prayer. Kasi may problema sila, pupunta sa bahay. Bago tayo umalis, mag-pray tayo. Dati daw po, pag magpe-pray sila, ang gagawin daw po nung kanyang kapatid na yon, lalabas mo na ako, yoyosi ako. Ang ganon. Pero ngayon po, pag sinabi na, sige, alis tayo, bago tayo mas mag-pray tayo, aba, nagpe-pray na. Naka-step 1 na si mama. Alam niyo po yon. We find true fulfillment in our lives when we serve the Lord. And in all things, sabi dyan, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Jesus Christ you are serving. Yes, sometimes we may feel that the people that we follow are people that we don't like. But remember, you are not accountable to that person. You are accountable to God. We are accountable to God. Si Lord ang maniningil ng ating ginawa. Kaya rather than staying away, let's just obey. Amen? And then we find true fulfillment. Kaya naman po, ito po yung naalala kong example ni Pastor Paul. Kaya daw po tayo nagsastruggle sa buhay kasi ayaw nating sumabay dun sa agos ni Lord. Para daw pong roller coaster. Sino po nakasakay ng roller coaster? Ayoko po yun eh. Kaya hindi ko po mapatotoo. Hindi ito revelation ko, revelation niya. Di ba po pag roller coaster, pag ang way ng pa-roller coaster, pag ganon, ikaw pag ganon. Tama po ba? Tama po ba? Pasaliwa ka. Nagsastruggle ka ba? Di ba? Pag hindi ka pa sa bahay, nagsastruggle ka, ganon. Pero pag sumabay ka, kung pakanan siya, ikaw rin pakanan, pakaliwa, pakanan, pakaliwa, hindi po ba mag-e-enjoy ka? Yun po yung revelation ni Pastor sa kanya, na kaya ka pa nagsastruggle kasi hindi ka sumasabay sa alon. We find true fulfillment in our Lord Jesus Christ when we serve Him and just follow His steps. The road will always not be easy. Amen po ba? Hindi po siya madali. Lagi pong may kaakibat na pagsubok.
Pero isa lang po masasabi ko sa inyo, ang ending po niyan, kapag tayo po'y nanangan, ay lagi pong perfect. Lagi pong masaya, lagi pong fulfilled. For He is the Lord who will strengthen, provide, and truly lead us to His everlasting. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Sabi ko po dito in Exodus 23:25, so you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take away sickness away from the midst of you. There is blessing in serving the Lord. There is blessing, there is fulfillment in serving the Lord. Amen? Kaya po in conclusion, summarize ko lang yung pinag-usapan natin kanina, the keys, no, to experiencing true fulfillment is know Jesus Christ personally. Establish your life in Christ. Yield to the instructions of the Spirit and serve the Lord. In conclusion po, sabi ko po dito the center of man's true fulfillment is not found in what he owns or possess, not in his achievements, nor in his successes, for all of it will eventually fade. Wala po doon. Kahit ano pang dami ng ginto ang tanggapin mo, wala po doon. Mawawala po yan, makakalimutan po yan. Sabi mo, si sir ko nakasulat yan sa resume ko. Mind you, believe me, kung yan ay high school, ako po ay HR, hindi ko natitingnan yan. Hindi ko natitingnan kung ikaw ay bronze medalist nung college. Hindi ko natitingnan as a recruiter kung ikaw ay valedictorian, salutatorian. Amin ko po sa inyo, wala na pong bearing yan sa akin. Bakit po? Ang titingnan ko na ngayon, ano yung experience mo. Kaya sabi ko, nung na-realize ko, ako po yung naging HR, ganun pala yun, Lord, no? Sa umpisa lang yun. Andun pa rin sa pagpapatunay. Kasi nga walang fulfillment. Wala. Hindi lang enough na matalino ka. You should be able to apply that knowledge to be able to do the work well. Yun po ang labanan. No po, kaya sabi ko, kaya pala, it's not found in our achievements nor our successes, for it will eventually fade. It will be forgotten. Hindi rin titingnan, saang taas ng school ka. Ganun po ako Ang successful nito, saan tong school galing? Magugulat na lang ako, galing probinsya, pero very successful. Hindi na nagmamatter ngayon yung pinag-aralan niya. Bakit? Nagtagumpay na siya Kaya it will fade. Kaya man's true fulfillment comes from the one who truly knows what he needs and what can truly satisfy him. Who is it? Our Lord Jesus Christ. He can make us complete and fulfilled. He can fill the missing pieces in our lives and make us satisfied. Do not rest on the standards of this world to make us fulfilled, to make us complete. For only through Jesus can we find our true fullness. Amen? Today, the last word that I'll say, let your request be made known to God. Paalam po natin sa Kanya, ano yung request nyo. And today, let Him satisfy us with His very presence. Let Him satisfy us with His very words. Let Him satisfy